Ahoy! Kamusta mga Repapits? Magandang yaman sa inyong lahat at sa video na to magpapaliwanag ako ng mga bagay-bagay na kung saan ay kung halimbawa na-inspire, motivate ka na keso gusto mo mag-stock market. Kaya mag-stock market ka man o magpo-forex, bitcoin, cryptocurrency, lalo na yung usapang trading kesa bitcoin sa forex, cryptocurrency, lalo sa Philippine stock market, is either way, kahit anong klaseng system na investment firm na yon. Katulad dito sa aking channel sa Facebook man, all the way dito sa aking YouTube page. Kung halimbawa isa ka sa mga nagnanais na pumasok sa stock market, nagnanais na matuto kuno, bla 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 bla, lalo na yung usapang kitaan, yung catching, ang unang mong iisipin ay yung katulad yung pamagat dito. Hindi muna yung iisipin mo paano tumingin ng chart, paano babasa, intindihin, unawain to, tapos paano yung kitaan dyan. Kung halimbawa geto lang yung puhunan ko, less than 20,000, less than 50,000, less than 100,000. O kaya kung halimbawa ang puhunan mo ay half million, magkano kikitain ng half million o 1 million pata, magkano ba magiging return ko, ROI, blah blah. Imbis na iyon ang unahin mo bilang newbie o clueless pa sa ganitong klaseng mundo na keso stock market, stock day trader, stock scalper, blah blah blah, para kumita ng ilang libo katulad ng mga tinuturo ni Alex Sonse na keso 1,000 pesos patas pantangang kita sa loob ng isang araw. Bago mo isipin yon, ang iisipin mo yung katulad yung nakapamagat dito na who the hell are you? Sino ka ba para mangahas ng isang bagay na wala kang kaalam-alam? Wala kang masyadong idea. Sino ka ba para mangahas na manugal, lalo na sa tinitibok ng puso ng maraming tao, which is yung stock day trading. Stock day trading, Bitcoin, cryptocurrency trading, blah blah blah, lalo forex trading. Sino ka ba? Meron ka nga bang K para sa ganyan? Karapat dapat ka nga bang manugal at gumaya sa kung anong nakikita, narinig mo everywhere online, lalo na sa narinig mo ngayon. Lalo na pag napalood mo isang katutak na video ko dito na nagde-demonstrate ng kung ano-ano na kaysa pantangang kita all the way na kumikita ng half million, whatever, na kung saan live kong pinapakita na nanalo at natatalo. Bago ka mahayok sa mga ganong klaseng video ko man o video ng kung sinong Poncio Pilato online, ang iisipin mo muna lagi yung ikaw. Isipin mo muna lagi yung ikaw. Humarap ka sa salamin, tanungin mo yung sarili mo na keso, who the hell I am? Who the fuck I am? Gets? Para mas geto. Okay? Unang-unang iisipin nyo kasi, hindi lang naman tungkol sa panay stock market ang unang iisipin. Hindi yon. Ang unang mong iisipin, yung ikaw. Katulad ng pamagat. Sino nga ba ako? Sino nga ba ako? Ano bang meron sa akin para masabing, yes, ako'y considered, considered applicable. Okay? Applicable and smart enough para sa ganitong klaseng mundo. Versus pag pumunta ka sa reality, pumunta ka sa harapan ng salamin, makikita mo reflection mo, clueless ka, tapos papasukin mo ito. So, ibig sabihin, mag-study ka muna. I-check, i-double check mo muna sarili mo kung sino ka. Unang-una mong gagawin, bago ka pumasok sa stock market, una mo muna pag-aaralan, sino ka. Anong klaseng environment o atmosphere ang iyong kinalakihan? Kunyari, example, kinalakihan mong environment, atmosphere, anak mag-aral ka para later maka-graduate ka at maka-college ka, magkaroon ka ng magandang trabaho na may malaking paycheck, tapos mag-abroad ka rin para mas malaki kita, blah blah. Tapos yung mundo mo ay may malaking pera at maliit na pera sa iyo, which is dapat ang tunay na mundo pagdating sa pera, walang malaking pera, walang maliit na pera, iisa lang yung pantay lang yung value nun. Ang hindi lang pantay, yung ating betlog sa kaliwa at sa kanan sa tuwing tayo nadadaan ng emosyon. Gets? Anong klaseng level of skills or gift na meron ka? Which is, kahit sinong tanga or bobong tao, hindi pa pwedeng meron siyang natural skills or natural gift na naka-embed sa bawat
ating mga sarili. Walang kung sinong tao na walang tunay na skills and gift na naka-embed sa atin. Dahil lahat tayo ay created ng very unique. So, ibig sabihin, if there's some kind of skills or gift na naka-embed sa atin, you must know who the hell are you. So that way, para mas mag-gets mo, paano mo i-unleash, enhance, improve ito, para nasa ground, makita mo kung saan ka tunay na naghahari. Saan ka nagtunay naghahari? Kunyari, naghahari ka ba sa pagdating sa math? Na keso kaya mong bumilang, kaya tulog o gising hanggang all the way nakakomatos. Kaya mo ba yon? Magaling ka ba sa oras? Diba? May pro-knowledge ka ba pagdating sa oras? May pro-knowledge ka ba pagdating sa risk? May pro-knowledge ka ba pagdating sa emotion? Whether you are too damn excited and too damn worried. Magaling ka ba pagdating sa pag-a-analyze, which is analytics? Magaling ka ba sa usapang demand and supply game? Gano'n nga ba kataas, kababa ang iyong financial IQ? Na-guess nyo? So kinakailangan, alamin mo muna kung anong klaseng environment meron ka at kung anong klaseng atmosphere meron ka at anong klaseng education na meron ka. Pag sinabing education, it doesn't mean that you gotta be college graduate, meron kang MBA, whatever, blah, blah. Ibig sabihin, what kind of knowledge nga ba ang iyong actual na pinag-aralan? Inalam, inaral, at minaster. Tapos ikukumpara mo ngayon, ibabalanse mo yung pinag-aralan mo versus sa gusto mong pasukin ng mundo na I bet your ass, yung pinag-aralan mo sa school ay napaka-different sa papasukin mong mundo sa stock market na keso stock day trader ko na. Napakalayo ng iyong education na pinag-aralan sa school, lalo na kung di ka naman totally kahit nga naka-college ka pa, ang layo nun versus sa mundong papasukin mo. Gets nyo yung idea? Mundo ng stock investing, mundo ng stock day trader, mundo ng stock scalping, mundo ng position trader, mundo ng momentum trader, sa stock market, sa Bitcoin, sa cryptocurrency, sa Forex. Lalo na ako hindi ko ina-emphasize yung Bitcoin, hindi ko ina-emphasize yung cryptocurrency, lalong hindi ko ina-emphasize o advertise yung usapang stock Forex. Ang lagi kong nire-recommend ay yung talagang fully reputable and fully regulated na investment at trading, whatever sugalan, yung Philippine stock market. Okay? Kasi bago ka ba mabuhay hanggang sa mamatay pa tayo, yan ay habang buhay na andyan. Gets nyo? So ngayon, na-guess nyo ideas. Kilalanin mo muna kung anong klaseng environment and atmosphere na iyong pinagmulan. Kunyari, pinagmulan mo mula ka doon sa mga lugar na pang mahirap, pang pobre. So since mahirap, pang pobre yung thinking, attitude, character, image ng circle of friends mo, magiging ganun ka lang din. Lalo na circle of your loved ones. Kung pang pobre ang thinking nila, pang mga negatibong thinking ang meron sa kanila, wala, maliliit yung kanilang mga pangarap, potentially, maaapektuhan ka, magiging ganun ka. I-versus mo ngayon sa may pangmayaman na kokote, may pangmayaman na emosyon, may pangmayaman sa paggastos ng kanilang oras. I-versus mo yun versus sa may pangpobreng thinking, may pangpulubing paggastos ng oras, at kung ano-ano pa, lalo na oras, energy. Diba? So, alam mo muna, ayun. And then after that, yung education nga. Anong klaseng level of education na meron ka na keso applicable nga ba tong education ko versus sa mundong papasukin ko, which is, I bet your ass, malayo ang diferensya. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin pag-aral ka sa school, all the way sa college, naka-graduate ka, you don't have to learn anymore. No. You have to learn again. Relearn again. Lalo na pagdating sa math. Kasi pagdating sa stock market, as investor man, lalo na trader, dapat ang lupit mo sa math. At ang lupit nito, sa math nito, hindi mo kinakailangan na super sophisticated na scientific math na pang Einstein, kasi all you have to fucking master is basic fucking math. Gets nyo? And then, eto nga, damo na alam mo yung skills and gifts na naka-embed sa iyo na hindi imposible, okay? Na kahit kailan, wag mo i-claim sa sarili mo na wala kang skills at wala kang gift. Dahil tayo ay created ng very unique. Kunyari, good example, yung naririnig mo. Tingnan mo yung other video ko para malaman mo kung gaano ako kagwapo at ka-sexy at kamukhang gago.
Na-guess mo yung ibig sabihin ko? So, ganun yun. So, alamin mo, pag nalaman mo kasi yung gifts mo and some kind of gifts meron ka, mas maintindihan mo ngayon kung anong klaseng value meron ka, kung saan ka mismo naghahari, anong klaseng knowledge na meron ka na keso kaya mong gawin ang isang bagay sa maikling panahon, kaya tulog o gising hanggang all the way na nakakomatos ka, nagagawa mong maning-manilang sa'yo. And then, sasabayan mo na, gaano ka nga ba kalupit, katindi, kahusay, kabihasa na mag-control ng iyong emosyon sa tuwing ikaw ay excited or too fucking worried sa kahit anong klaseng bagay. Gets? Once na-check mo na yung sarili mo, ang next mo naman iisipin, babalansin mo anong klaseng intellectual intelligence nga ba talaga na meron ka. Sa madaling salita sa Tagalog, anong klaseng korte ng kokote na meron ka. Kunyari example, ang isang taong 1 hanggang 2 language lang ang alam na very similar pa. Kunyari, ikaw ay isang Pampangenya, Kapampangan, tapos nagtatagalog ka. Gaano kalaki ang value mo nun i-versus mo sa isang tao na marunong mag-Mandarin, mag-Japanese, mag-French, mag-English, na kung saan sa Pilipino, given na second language natin ay English. So, hindi ibig sabihin pag marunong kang mag-Englishero ka kung lalo kung di ka naman totally native English speaker, hindi ibig sabihin mataas ang value mo. Mas magiging mataas ang value mo kung ikaw ay bilingual. Lalo yung pagiging bilingual mo pa ay very selective mong pinag-aralan katulad ng French, Mandarin, Japanese, Korean, which is mga patok na languages globally. Subukan mong meron kang ganong klaseng skills on knowledge i-versus mo sa 2 dialect lang ang alam, Tagalog tapos Pampanga o kaya, na-guess nyo, ang let ng value nun versus sa actual lingual na tao. So, anong klaseng intellectual intelligence na meron ka? Sa buong buhay mo mula yung binata ka o dalaga ka hanggang sa ngayong araw o oras na nakikinig ka ngayon sa video na ito, anong klaseng knowledge, skills, gifts na meron ka na palagay mo na nagagawa mo o ginagamit mo na makailang panahon, 10 o 20 life years mo from the past? Anong klaseng intellectual intelligence na meron ka para ma-survive mo ang buhay mo. Lalo na sa panahon ng pandemic na kung saan maraming tao nade-depress when it comes to financial. Nade-depress, na may mental torture tayo dahil sa we don't know where the hell can we get that much money to pay our fucking debt. Katulad ko, may problema rin ako sa financial pero I don't kill myself na keso wala na pag-asa ba? No. Okay, dahil lahat ng mga problema natin ay lilipas lang din yan. Kaya naandyan yan is for us to analyze and resolve it. Okay, ganun ang buhay natin. Habang tayo nabubuhay hanggang sa mamamatay, we keep on learning. Okay, hindi porke natuto ka ng bagay ngayon, marunong ka na sa lahat ng bagay. Every time na natutulog, gigising ka, all the way sa huling kamatayan natin, ito ay actual tayong long life years tayong maglo-learn. Okay? Every day is a learning curves to learn para sa lahat ng tao. So, na-guess yung idea, dapat, ibig sabihin sa Tagalog, gaano ka nga ba katalino at katanga at kabobo? So, dapat, balansin mo gaano kataas ang porsyento ng iyong katalinuhan versus sa iyong katangahan versus sa iyong kabobohan. Na sa ganon, sa tuwing may some kind of scenario at events na naging tanga ka at naging bobo ka at the same time at all the way sa paminsan-minsan or all the time naging matalino ka kunwari, gaano kadalas ang paminsan-minsang matalino ka, gaano rin kadalas at paminsan-minsan na tanga at bobo ka rin at the same time. Gets nyo? So, dapat alamin mo kung anong klaseng intellectual intelligence na nanatili o nabubuhay dyan sa iyong kamote. And then after that,
Speaking about intellectual intelligence, isasama mo na rin yung idea what kind of financial IQ na meron ka. Good example, yung mabilisang logic and psychology. Ikaw ba'y nabubuhay sa mundo na may malaking pera at maliit na pera? Kapag sinagot mo na may malaking pera at maliit na pera, there's something wrong with your mind. There's something wrong constantly o instantly sa inyong kokote kung ikaw ay sumagot na may malaking pera at maliit na pera. Pero there's some kind of good in your fucking head kapag nalaman mo o sinabi mo o nag-comment ka dito sa YouTube na, Sir Alex Once, hoy ikaw gago ka, walang malaking pera, walang maliit na pera. Kahit sabi mo pa akong gago ko, hinayupak ako, although sa murahe mo ko, pasasalamatan pa kita kasi ang talino mong buwaka ng ina ka. Nag-guess mo yung ibig sabihin. Ganun yon. So, the more na in-answer mo na keso walang malaki at maliit na pera, ibig sabihin yun, mataas-taas ang iyong intellectual intelligence kung gets mo ang ibig ko sabihin. So, financial IQ, importante yan na keso you don't really need to just learn how to save. It's not how much money you make, it's how much money you nai-guess yung ibig sabihin sa English. Hindi sa kung magkano ang perang nagagawa mo, sa kung magkano yung nakikip mo. Okay? It's not about how much money you can make sa every annual, quarterly, to every month, all the way to every 24 hours, all the way to every 1 hour, all the way to every 1 minute. It doesn't matter how much money you make. What matters the most is the money that you can always keep. Yun. So, isa yun sa mga financial IQ na dapat meron ka. Okay? Common sense na, patay na, gas-gas na yung ibig sabihin na walang yayaman sa kakasave lang, blah 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 blah. Tapos wag ka magsasave ng malaking pera sa bangko kasi makikinabang na yung bangko na, kasi yung pera mo sa bangko itataya lang din sa stock market, blah blah. Masyado ng comment yon, gas-gas na yon. Hindi nagagana na yung pang motivate and inspiration or whatever. Na-gets nyo? Ngayon, dapat magaling kayo sa logic and psychology para mas maintindihan nyo itong mga sinasabi ko rito. Ngayon, hindi lang natin para palawakin pa yung usapang financial IQ. Basta sa madaling salita sa Tagalog, dapat magaling ka sa pera. Okay? Kung gusto mo ng mas brutal na usapan pagdating sa financial IQ, ganito. Kung mukha ka lang din palang pera, which is lahat naman tayo consider mukhang pera, pangatawan mo maging mukhang pera. Paano? Maging smart enough. Huwag kang masyadong too damn stupid when it comes to money. Gets? Ngayon, pagdating sa stock market, hindi ka pwedeng manalo as investor, lalo na day trader and scalper or position trader or momentum trader, if you never fucking knew and learn the law of demand and supply. When it comes to demand and supply, you gotta learn na demand and supply ay may some kind of categorying pagbabasihan. Depende sa weather, sa occasion, sa current events, global economics, blah 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 blah. Ano yung commodities, mga ganon. Kunyari, example, nagsisilbing commodities yung unang purse. Yung unang purse hit ng pandemic sa Pilipinas, ang unang nagko-considered commodity yung face mask. Na-guess nyo? Ngayon, anong klaseng commodity, whatever, katulad yung yung mga local item natin sa Pilipinas, di ba? Yun yung mga isa sa mga commodities, katulad ng pagkain, mga gulay, whatever, agricultures, mga ganon. Di ba? So ngayon, yung demand and supply depende sa financial status ng bansa, ng kumpanya, ng weather, ng occasion, current events. Lahat yun, dapat magaling ka ron, matalino ka ron, smart ka ron pagdating sa usapang demand and supply. What's gonna happen if the thing or one thing or a thing is too much? What's gonna happen? What's gonna happen into one thing if it's less supply? Gets nyo? So dapat marunong ka nan. Lalo na kung college ka, dapat gets mo na yan. Lalo na kung nag-aral ka ng accountant, financial, okay, business management, networking, marketing, dapat alam mo yung demand and supply. Okay? Bibigyan ko kayo ng good example. Marami ako naging estudyante sa loob ng ilang taon. Negosyante, investor, blah blah blah. Tapos may college degree and everything. May US Navy pa. May doctor, may engineer, may architect, may teachers, may government employees, may accountant, kung sino-sino.
Lahat sila most of the time fail pagdating sa demand and supply. Pero, meron silang knowledge, may certificate sila, matalino sila kuno, pero pagdating sa usapang demand and supply, pagdating sa stock market, nababaliw sila. Kaya, na-guess nyo, kaya marami natatalo sa stock market kasi nanganga sila ng day trading, pero hindi naman ganun kalaki yung kanilang IQ and intellectual intelligence when it comes to stock day trading. Tapos yung kaalaman nila, bukod sa kapos yung kaalaman nila, may pang-purpose kadalasan na emotions, tapos tamad pa. Hindi marunong mag-value ng time, tapos nadadampa sila ng emotion. Tamad sila, pero at the same time, tumutibok yung puso nila na sana kumita sila ng malaki. Paano makikita ng malaki if you never invest into yourself to have a pro knowledge? Gets? Usually tayo mga Pilipino, mga barat tayo. Ayaw natin gumastos sa sarili nating edukasyon. Gusto mong magkaroon ng some kind of armas o education sa mundong papasukin mo pero masyado kang bara. So anong klaseng future aabutin mo? Kung gaano ka kabarat sa iyong education, magiging ganun lang din kabarat ang iyong magiging future. Gets nyo? So importante marunong ka sa demand and supply game. Kasi kapag marunong ka sa demand and supply, pag hindi ka pala marunong sa demand and supply game, how the hell can you analyze such stock movements? How the hell can you balance any price action when it comes to stock day trading and scalping and momentum trading, whatever, pagdating sa stock market? Paano? Napaka-importante when it comes to financial, yung marunong ka sa demand and supply, marunong ka mag-analyze, which is so-called, ito nga, analytics. Na-guess nyo? So, marunong kayo dapat marunong ka sa demand and supply game / analytics o analysis. Ibig sabihin nito, magaling ka sa logic and psychology. Magaling ka dapat sa logic and psychology. Ibig sabihin, you can think inside and out of the box. You don't just think inside the box. You should always think inside and out of the box. Sa ibang term naman sa stock day trading, yung pang masyadong smart or like advanced. Instead of trading in front of the computer, as day trader sa stock market, you trade inside. Ngayon, anong klase inside trader? Hindi ka anon. Katulad na sinasabi ko, galingan nyo, dapat smart kayo sa logic and psychology. You think inside and out of the box. You can always think inside man or sa out of the box. So, kung gagalingan mo yung logic and psychology mo, okay, logic psychology, pag sinabing you should not just trade in front of the computer, you should trade inside or behind the computer. Ibig sabihin, no, you don't just fucking look at your computer and then wishing and hoping na manalo ka sa day trading. You should learn the whole process. How does things go? Ano ang nagiging mechanic? Bakit tumataas, bumabagsak sa tuwing overbought and oversold? Sa tuwing bumabagsak sa kulay pulang numero ang presyo ng stock, sa tuwing umakit sa kulay bedding numero ang stock, sa tuwing may IPO, sa tuwing may good and bad. Na-gets nyo? So, you must learn the literal way, very thorough na education when it comes to demand and supply. Technical analysis. Yon ang pinakamadaling salita sa analytics. Magaling ka sa demand and supply game na kung saan kasama yon sa technical analysis. Magaling ka sa demand and supply game, logic and psychology, think inside out of the box para nang sa ganoon mas madali ka mag-analyze, which is parte ng technical analysis. Maraming taong nagpe-fail sa technical analysis kasi nga ito ay pang-professional na knowledge. Pang-professional na knowledge ang technical analysis. Ang mga common or regular average Joe lang na tao ay hindi basta ma-acquire agad ng ganun-ganun. It takes some time para mag-sink in at tunay na ma-learn ang such thing na katulad ng technical analysis o analytics. Na-guess nyo? Maaring high school ka all the way to college, may MBA, whatever. Ang tanong, gaano ka katalino sa math? Pagdating sa stock market, you don't have to be that real smart. Hindi kinakailangan ng too advanced na math para mas maintindihan mo paano gumagalaw ang market. All you have to do is master it, yung basic math. Anong klaseng basic math yun?
Subtraction, addition, multiplication, division. Ganun lang. At kung sakaling meron pang ibang klaseng math, yung tungkol sa percentage ratio o sa porsyentuhan, dapat magaling ka doon. Basic math lang, hindi kinakailangan ng scientific math, basic math lang at saka tungkol sa percentage. Yon ang dapat mong kabisaduhin at pakamasterin. Bilang clueless, bago pa lang pero na-inspire, motivate na pumasok sa stock market, lalo na nakayok ka mag-day trade kuno. Ito muna iisipin mo, who the hell are you? At katulad ng mga sinabi ko, starting sa dito ka, you, me, us, as a loser, tapos ito nga, 1, 2, 3, 4, 5, tapos punta ulit tayo dito at nandito na tayo sa demand and supply and analytic all the way dito sa basic math. And then after that, sabi na natin, medyo naintindihan mo na yung sarili mo ganyan. Babalansin mo ngayon gaano kataas ang porsyento ng iyong kaalaman at gaano kababa ang iyong porsyento na iyong kaalaman mula dito, 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 at lalo na dito sa risk management. Yung risk tolerance. Kaya mo bang magpatalo ng 1 milyong patas just to fucking learn such thing katulad ng stock day trading? Meron ka nga bang saktong amount na 500 to 1 million pataas bilang tuition fee mo? Kasi maraming tao natatalo ng 100,000 all the way to million dahil sa bad exploration, bad experiment, tons of trials and error, naglo-learn by itself, naglo-learn mag-isa, nagsa-self-study mag-isa instead of spending a good enough of money para sa mga pro knowledge. Masyadong barat sa sariling education, thinking they can do it by themselves. Pero ang totoo nun, every week, every month, every year, mas lumalaki ang kanilang tuition fee na sila mismo gumagawa ng dahil sa self-study. Na kung saan yung self-study na nakabase lang sa Google search, YouTube search, Pakbook search, na I guess nyo ay ibig sabihin. Kung from the very start, kung nag-avail na lang sila ng kung anong klaseng formal trainer mula sa kung sinong Poncio Pilatong professional guru, no? Mas mapapadali na process at mas magiging mura pa ang tuition fee nila. Kasi at that time, kapag nakapunta kayo sa kung sinong Poncio Pilatong guru, at least may some kind of foundation na kayo na pagbabasihan. Kasi yung hula-hula lang na palburaot lang, nervous kayo sa kung anong klaseng YouTube video, Facebook, TikTok, blah blah blah, Instagram na video tungkol sa financial, na-guess nyo, why the hell can you not just go under sa formal training? Ang dami-dami kung sinong Poncio Pilatong guru online, hindi lang basta katulad kong gago, marami pang mga katulad kong gago rin kung tutusin na guro o hindi gagong katulad ko na guro, na kung saan is either way, gagong gurong tulad ko o medyo anghel na guro na tulad ko, whatever. Ang iisipin nyo kasi, pupuntahan nyo yung mga guro na mas madali mong maintindihan, maunawaan, maget. Kesa naman yung doon ka sa dekorbata o kaya mukhang gwapo, sexy babae. Pero wala ka namang maintindihan kung di ka gwapuhan ka sexy yan. Pero when it comes to the knowledge that they are teaching, wala ka namang maintindihan kasi masyadong too advanced, too jargon. Na-guess nyo yun? Hahanapin nyo yung guro na hindi lang basta may reputation, integrity, blah blah, may long years of experience na bilang guro. Kundi yung mismong guro na maintindihan mo talaga. Yung maintindihan, unawaan mo talaga sa kahit anong klaseng pagsasalita pa niya. Kay ghetto version man, kay traditional guru man siya, o kagaya kong gago. Ang importante, yung mahalaga na naintindihan mo siya. Nauunawaan mo siya sa every fucking word that he or she saying. Di ba? Ganun yung diskarte. So, dapat marunong ka when it comes to risk. Okay? Risk management, importante sa stock market as bilang investor man o day trader. Dapat marunong ka magpanalo, marunong ka magpatalo sa tuwing ikaw ay feeling mong matatalo ka. Kasama ng iyong learning curves, trial and error, yung mananalo ka at nang matatalo ka ng multiple times until madala ka na halos wala ka nang may bigay. Kasama yon sa iyong learning curves para matuto. Walang kung sino pumasok sa stock market na hindi totally natalo. Ay, kahit naman ako, aminado ako, bago natuto, umabot muna ako ng 1 million megit para lang matuto hanggang all the way naging guro.
Gets nyo? Hanggang all the way nakilala na kesyo Alex 11. Na kesyo ako yung isa nagpasimuno na 1,000 pesos pataas, pangtangang kita sa loob ng isang araw bilang day trader. Pero wag ka naman masyadong totally mahayok sa mga ganong klaseng kagaguhan na tagline ko o salita. Kasi nga, ang dapat mo isipin, yung sinasabi ko ngayon dito, na bago mo isipin stock market as investor man, day trader, o scalper, o whatever, eto muna iisipin mo, who the hell are you? Pagkatapos mo ngayon ma-analyze yan, patapos natin din sa may risk tolerance o risk management, gaano ka nga ba kabilis, kabagal, mag-apply, implement ng kung anumang pag-aaralan mong skills. So, dapat marunong kang mag-value ng time. Gets nyo? Yan ang mismong aking tagline. Yan yung mismong praise ng aking sariling company. Anong sariling company? Ito, Alex Sonce Business Management Consultancy. Ngayon, kung gusto mo i-double check kung ito ay legit, kung buhay pa yan o patay na yan, sige, hanapin mo sa DTI, hanapin mo sa sa Manila kung meron nga ba akong permit bilang isang company na Alex Sonce Business Management Consultancy, na kung saan ang talagang mismo tinuturo ng Alex Sonce Business Management Consultancy o ABMC sa madaling salita, ay yung tungkol sa ganitong narinig mo, yung paano mo dinidevelop ang sarili mong talongges para maging smart. Paano na didevelop ang talongges na kokote at mahihinang bayag at maninipis na mukha. Yun ang pinoprovide ng Alex Sonce Business Management Consultancy, lalo-lalo na yung literal process of stock investing, stock day trading, stock scalping, blah blah, kung ano man nais mo dyan, diba? Pero hindi sinasabi pag nag-aral ka sa akin, magiging milyonaryo ka agad. Unang-una kasi, ako mag-provide ako ng knowledge. Ngayon, yung tungkol sa may pera gusto nyo kita, kayo gagawa nun after you had learned the proper way of investing and trading, which is yun ang pinoprovide ko sa aking online masterclass man, at saka years of seminar all the way sa aking mga e-books katulad ng Alex Sonce e-book ever, hanggang all the way sa kung anong klaseng software na meron ako, hanggang all the way sa Excel tools ko, lahat yun. Kung isang katuta ang aking tinuturo when it comes sa aking online masterclass man o in-person na seminar. Pretty soon nga, kung magiging okay yung pandemic, siyempre, babalik ulit tayo sa in-person na training, which is yung aking seminar all the way sa magiging workshop ko later on. So, nag-guess nyo, pag nag-guess nyo na to, kapag at least medyo na-analyze nyo na kung sino nga kayo, saka kayo mag-shop around ng kung sinong guro na feeling mo mas magaang ang pakiramdam mo, hindi lang basta pakiramdam mo, kundi yung mas naiintindihan mo yung guro. Okay? Pagdating sa tuition fee, wag mong iisipin kung mahal ito. Kasi geto yan eh. High value knowledge yung gusto mo, walang cheap na knowledge na ganyan. Walang mumurahing tuition fee all the way sa for free. Kung high value knowledge ang hanap natin, alam mong high value of tuition fee o professional fee ang katapat ng high value of professional knowledge. Never think na may some kind of mura all the way sa free sa mundo when it comes to high value knowledge. Diba? Ngayon, nasa sa inyo yun. So, get to diskarte. Maraming taong guro, online, offline, globally, lalo na pag sa Pilipinas, maraming kung sino-sino sumusulpot ngayon sa YouTube o sa Facebook na kasiguro sila, guro dito. Pero, alam niyo ba, sa sobrang daming option, ang talagang sumatotal, maraming option pero limited lang yung selection. Ang ibig sabihin nyo, galingan mo yung logic psychology mo. Maraming option na gurong pwedeng puntahan, lapitan to learn things. Pero, maraming option pero limited ang selection. Ibig sabihin yun, maging selective ka kasi hindi porke sa dami ng na yan. Isipin mo, ang daming guru-guru kung sino-sino, professional, non-professional, or mga traditional gurus, hanggang all the way sa mga gagong tulad ko ng mga reverse engineer na guru. Sa dami niyan, you'll never know which is which, kung sino pipiliin mo at sino pakinggan mo, sino maintindihin mo, blah blah blah. At the same time, sa dami mga guru na, paiba-iba yung mga professional fee o whatever, asking price nila, katulad ko, may asking price din ako, professional fee, blah blah.
Sa dami niyan, unang-una, madadaan kayo ng emotion. Ay, mahal naman dito. Aaral ako ng Forex, 150,000. Aaral ako stock market. Pitak, nakakulera puhunan ko dito sa stock market. Sa tuition fee, 100,000, 80,000. Forex, crypto, Bitcoin, cryptocurrency, blah, blah. Na-gets nyo? Pipiliin nyo na maayos. May mahal, maaring kalokohan lang. May mura, may maaring kalokohan lang. Meron naman mura, maaring mura nga pero mataas naman yung kalidad o yung quality ng kanilang tinuturo. Meron naman mahal pero putang naman, very limited lang tinuturo. Tapos wala nang ginawa kundi upsell dito, upsell dyan ginagawa. Matapos man ang initial na gastos ng 50 may o 50,000 o 100,000 o like 30,000 something. Na-guess nyo, upsell dito, upsell dyan para makapunta ka sa next level. Well, ang dami wala na, mas maganda isipin mo, hindi lang basta yung one-stop shop na isang bagsakan na lang na tuition fee. Isipin nyo, wala sa kung magkano yung dapat yung gastusin. Ang iisipin nyo, asan yung eagerness nyo, willingness to learn. Wala dapat sa inyong kaso when it comes to sa tuition fee. Okay? Kasi once you had learned something sa kung sinong guro na talagang actually mo naintindihan, bali wala yung naging tuition fee nyo. Maaring kayo pa mahiya sa mga mukha ninyo na magkano lang binayad ninyo versus na napalaan yung education sa kanila na maaring naglast lang ng ilang panahon ay pinanalo niya rin. Katulad yun sa akin, marami rin ako naging estudyante na ilang taon na estudyante ko man o hindi, sa mga pakandong ko pa lang sa YouTube dahil sa Facebook ko, mananalo na nga. Paano pa nag-aral pa sila sa akin, whatever, di ba? Estudyante ko man sa masterclass ko, all the way sa years of seminar ko, pare-pare sila, natuklasan nila kung gaano nga ba ka-effective o nang-effective yung mga pinagtuturo ko. At so far so good, okay naman. Lahat naman sila, natanto nila kung ano yung sumatotal. Pwede ka manalo, pwede ka matalo. Depende sa iyong performance. Depende sa gaano ka ka-aware o kanan-aware kung sino ka. So, dapat yung mga pinagsasabi ko dito, marunong ka neto. Alam mo to, gets mo yung true value mo. And then after that, magdadaan ka nga sa formal training, kunyari, katulad ng Alexon sa masterclass. O kaya, kunyari, example na, sa mga ibang kilalang guru na tulad ko, punta kayo doon. At syempre, ready mo na yung at least mga 100,000 na tuition fee mo para matuto ka. Di ba? 100,000 matuto ka. Initial mo lang na tuition fee yun para matuto ka. And then after that, pagtatry ka mag-invest and lalo na trade and scam, lalaki yung tuition fee mo, the more na hindi ka nagmamayagay, the more na hindi ka marunong mag-value ng time, nagbayad ka ng tuition 50,000 o 100,000 pa sa kung sinong kuloy na guro. Diba? Kunyari, example ako, halimbawa, ang tuition fee ko, 100,000. Nagbayad ka sa akin ng 100,000 na tuition fee para matuto ng stock market na kagaguha na geto. Yung tuition fee na 100,000, initial lang yun kasi pwedeng tumagdag pa yung tuition fee mo dahil siyempre, lahat ng tinuro sa'yo, i-apply, implement mo. So, maaari may error. Trials and error aabuti mo, magbabad exploration and experiment ka pa. Hindi mo susundin yung sinabi sa yung protocols and rules and standards ng tinuro sa'yo ng guro. So, damo na lalaki yung tuition fee. Hindi ka masunurong hindi ka masunurong estudyante, hindi ka ganun ka-teachable na estudyante, slow learner ka pa. Ano ka lang po yan? Slow learner, non-quick catcher, mas lalaki yung tuition fee mo. Na-guess nyo? Pero, just to clarify, wala akong 100,000 na tuition fee at I never asked such amount na ganun kalaki. Kahit alam ko pa ang kalakaran ay umaabot ng higit pa sa kung anong klase o ilang patong pa higit pa sa kung anong klaseng asking price ko sa aking professional na online masterclass man all the way sa mga years of seminars na aking ginawa. Pero di ko sinasabi nang mag-avail ka ng whatever shit of offers and services and product ko lang ng masterclass ko. Kasi, unang-una, mas marami akong dinedecline kaysa sa tinatanggap. Hindi po may pang-instant pambayad yung tao. I-accept ko na. No, 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 no. You have to earn the right to learn from me. Nagigess yung idea? Mayabangan ka man o hindi. It doesn't fucking matter. You have to let me know, show me na you are deserving to learn from me. You have to earn the right to learn from me. Hindi porket may pambayad ka, tatanggap kita agad ng ganun. Kasi marami papasok na, gusto ko maging katulad mo, day trader, gusto ko sana manalo katulad mo. No, doon pa lang sa idea na masyado kang too emotional, na break mo na agad yung rules. Sa yung mga napaka super basic na dapat mong susundan, na break mo na agad eh.
Papasok ka sa kung sinong ponche-palatong guro ay para to learn, hindi para agad kumita. Kasi tungkol sa pera, yes, nandyan na yan, natural na mangyayari, kikita ka. But first, unahin mo muna, i-educate mo muna sarili mo. Kaya ka nagpunta nga ng kung anong klaseng online masterclass o ng workshop o ng training o ng webinar o ng seminar. Kaya ka nga nagpunta dun is to learn muna. And then after that, once you learn sa seminars man ng kung sino, sa in-person, all the way sa masterclass online, matapos mo mag-learn na girl, which is, isipin, basic common sense lang. Pag tinuruan ka ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, do you think mamamaster mo agad? No, it will take time bago mag-sink in yun. Ito lalo sa akin sa masterclass ko, kaya umaabot ng 1 year na may connection sa akin, pati 1 year na tutorial video, tapos isang katutak na learning material. Kasi nga, alam ko, it takes time. Gano'n ka pa ka-smart, lalo na most of the time, wala namang ganun ka real smart na gaya ni Alexander Segundo, wala namang ganun ka real smart na nakaka-catch, absorb, digest agad at implement agad ng tinuturo ko sa maikling panahon. Lalo-lalo na kahit sinong professional na guro, traditional guro o mga katulad kong reverse engineer guro, pare-parehas kami, iisa sasabihin sa inyo. Minimum learning curves 2 years. Depende pa sa kada kokote ng tao. Depende sa intellectual intelligence. Depende sa financial IQ. Depende sa iyong emosyon. Depende kung gaano ka kagrabe at kabobo na mag-value ng time. Gets nyo? So, ganun yun. Hindi porket may pang-avail, instant pambayad yung tao i-accept ko agad. No, you have to learn. You have to let me see na deserving ka para sa knowledge na tinuturo ko. Kasi once pumasok sa lumalabas na ito'y gift, ultimo sa mga ibang guro na kagaya ko, kayo na mismo mahihiya sa mga mukha ninyo na magkano lang binayad nyo versus na napala ninyo. Na-guess nyo? Pero di ko sinasabing mag-avail ka o kung sino man siya ngayon nakikinig din. Di ko sinasabing mag-avail kayo. Dahil kahit anong klaseng offer, services, and products ko, this is optional. Okay, optional. I don't have to beg and please nobody. Bahala ka sa buhay niya na mag-value ng time. Basta importante, sana nakunan nyo ng idea yung sinasabi ko rito. Bago kayo pumasok sa kung anong klaseng mundo, alamin nyo muna who the hell are you. Once na alaman mo na lahat ng mga nakalagay dito, which binigyan ko na kayo ng some kind of tips o the heads up kung ano dapat nyo iisipin o harapin bago pumasok sa stock market. Pag nalaman nyo nga, saka ngayon mag-shop around ng training course, masterclass, webinar. Okay? Pero wag ka naman pipili ng kung sino-sino lang. Katulad sa sinasabi ko kanina, there are tons of options pero limited selection. So, ibig sabihin, maraming option pero talagang bilang lang yung selection. So, ibig sabihin, maging selective. Hindi lahat ng kung sino man nakikita, narinig mo, nababasa mo o nababalita mo online, ay lagi mong kakagatin. No, mamili ka ng maayos. Kunyari, example, mga traditional guro, Pradebo Sanchez, Chingitan, Marvin Guillermo, Francisco Culayco, katulad dyan, isa sa mga kilala na kesyo nag-e-emphasize sa day trading ngayon, yung Marvin Guillermo, pero si Chingitan hindi siya masyadong nagaganyan, okay? Pagdating sa stock investing naman, ang nag-e-emphasize niya yung TRC na kesyo Pradebo Sanchez, ayun, pwede ka magpunta doon. Pero, alam niyo ba, in majority, mas maraming tao nagpupunta sa mga gagong tulad ko kaysa magpunta doon sa mga traditional chart na kilala na yun. Kahit ang taas pa ng reputation integrity. Bakit? Kasi, ano magagawa ko? Gwapo, sexy ako eh. Iyon yun. I guess may ibig sabihin, iba sila versus ako. Iba rin yung ibang reverse guru na gaya ko. Iba sila versus ako. Pero sumatotal, kung titignan natin sa yung talagang kalakaran sa ganitong klaseng mundo, mas malapit ang isip at puso, damdamin na maraming tao na nagnanais pumasok sa stock market sa mga non-traditional guro. Mga non-traditional guro o yung sinasabi ko sa isang mga video ko na keso reverse engineer na guro. Mas iyon ang pinupuntahan. Kunyari, example lang ako. Kasi ako, hindi na pasusal-susal pa na usapan. Walang kung anong klaseng patu-patu pa na itsura. Kundi dito, ang itsura dito, pademo-demonyo. Brutal ang usapan. Rekta, mga ganun. So, kung nag-guess nyo idea, so bahala sa buhay nyo na mag-value ng time. Sana nga sa video na to, may nakuha kayong some kind of idea. Parang awa sa sarili, mag-value ng time.